Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Naitanong ni Yusato kung bakit siya sasali sa training nina Inakami at sina Commander Siglis at ang mga knights naman ay sinamahan si Kazuki. Pero tumanggi si Rose dahil sa kanilang request dahil kakabalik lang ni Yusato sa kanyang training sa forest. Pero ang hari ay pinitisyon si Rose at hindi niya ito matatanggihan sa ikalawang pagkakataon at dagdag pa niya na si Yusato ang kanilang magiging healer sa panahon ng pangangailangan. Dumating na sina Yusato sa kastilyo at naabutan nila si Inakami na nasa labas. Nagagalak naman si Inakami sa muling pagkikita nila ni Yusato at kay Blurin. Akala naman ni Inakami na dinala daw ni Yusato si Blurin para sa kanya pero sabi ni Yusato na wala siyang choice kundi dalhin ito kasi sila lamang ang nagkakasundo. Ipinakilala naman ni Inakami ang kanilang makakasama sa kanilang training na sina Aruka na isang knight at si Koren na isang mage. Nagsalita naman si Rose at sinabihan si Inakami na ang healing magic ni Yusato ay hindi pa masyadong powerful. Sabi pa niya na kaya na niyang mapagaling ang mga may lason at pagalingin ang mga sugat pero pag namatay ka, ito ang iyong magiging katapusan ng lahat. Dagdag pa ni Rose, huwag masyadong overestimate ang healing magic. Kampante naman si Rose kay Inakami na magiging maayos din siya dahil trained siya under ni Siglis. Iniwan na si Yusato ni Rose sa kastilyo para mag-ensayo kasama ni Inakami. Sa kabilang banda naman, nagtitraining ng espada si Kazuki at ang princess ay nagalit sa kanya dahil kakabalik pa daw lamang niya sa kanilang training kahapon. Di inaasahan ng princess na nakabalik kaagad si Kazuki sa kanilang training at sinabihan naman niya ang princess na huwag mag-alala dahil nakapagpahinga din naman siya ng buong gabi. Habang naglalakad sina Yusato at Inakami, napag-usapan nila si Kazuki at sabi pa ni Inakami na sobrang napagod siya sa kanilang training. Naging masaya din daw siya sa resulta dahil madami siyang natutunang combat experience at madami din daw silang napatay na mga monsters sa kabundukan na malapit sa kagubatan na mas kilala sa tawag na The Darkness of Linger at dun din daw sila pupunta. Bigla din niyang naalala ang pinanggalingan ni Blurin at naitanong niya kung ano ang mararamdaman nito pag nakabalik sila sa forest. Habang papalapit na sila sa forest, na-detect ng mage na madaming creatures ang nag-aabang sa kanila. Alerto naman ang knight na kanilang kasama at pinapalabas ang mga nagtatago sa kakahuyan. Lumabas ang isang grupo ng bandido at plano sana daw nilang ambushin sina Yusato. Nagtataka naman si Yusato kung mga bandits ba sila, hindi naman daw sila nakakatakot na sabi pa niya. Si Inakami naman ay nagagalak na makakita ng isang tunay na bandits, hindi daw siya makapaniwala na totoo pala sila. At biglang nagpakita si Blurin sa mga bandido at natakot sila bigla. Sabi naman ng isa nilang kasamahan, isa lamang daw itong batang grizzly, walang dapat na ikatakot. Napakalma naman niya ang kanyang mga kasamahan at plano pa itong kunin si Blurin at gawin daw nila itong pet. Pero biglang nagalit si Inakami at ginamit niya ang kanyang magic thunder para atakihin ang bandido. Sabi ng mga bandido na hindi daw kayang gamitin ni Inakami ang kanyang magic sa malapitan. Umatake na ang mga bandido pero sa kasamaang palad. Ginamit ulit niya ang kanyang thunder magic at napuruhan ang mga bandido. Habang nilalabanan nila ang mga bandido, may na-detect na naman ang mage na may paparating at yun na nga, biglang nagsilabasan ang mga fall boars na nagsitakbuhan na para bang may tinatakbuhan sila. Habang walang tigil ang pagtakbo ng mga fall boars, ang isang boar ay papunta kay Inakami pero iniligtas siya ni Yusato at silang dalawa ang nataman at tumilapon sa isang malalim na kagubatan. Habang pabagsak silang dalawa, hindi naman pinapabayaan ni Yusato si Inakami at higpit niya itong niyakap para hindi masaktan sa kanilang pagbagsak gamit ang kanyang healing magic na binalot sa kanyang buong katawan. Bumagsak sila sa isang rumaragasang ilog sa gitna ng kagubatan at naalala ni Yusato na may isang napakalalim na waterfall na nasa unahan. At yun na nga, bumagsak sila sa isang napakataas na waterfall at nawala ng malay si Yusato. Pinukaw siya ni Inakami at kinarga siya sa isang ligtas na lugar.
Sabi pa ni Inakami na isa daw siyang klaseng babae na laging tinatanaw ang utang na loob at hindi niya inakala na nagkamalay na pala si Yusato at narinig ang kanyang mga sinasabi. Sa gulat niya, hindi sadyang naitulak niya si Yusato dahil nahihiya ito sa kanyang mga pinagsasabi. Pinagaling naman ni Yusato ang sugat sa pisngi ni Inakami at humingi naman siya ng sorry kay Yusato dahil nangyari ito sa kanilang dalawa. Bale wala naman ito kay Yusato at masaya nga siya na bumagsak silang dalawa ng sabay. Hindi naman inakala ni Yusato na makabalik siya sa lugar na kung saan siya itinapon ni Rose para sa kanyang training. Sabi niya na may mas marami pa daw na mga malalakas na monsters kumpara sa mga fall boars. Naitanong naman ni Inakami kay Yusato kung dapat ba silang umalis sa forest sa lalong madaling panahon kung ito ay delikado na. Sabi ni Yusato na malapit na dumilim at ang weather ay hindi maganda so dapat din daw nilang maghanap ng ligtas na masisilungan at bumalik na sa kinabukasan. Naitanong naman ni Inakami kung saan sila makakahanap na ligtas na masisilungan. Sabi naman niya kay Inakami na natulog siya sa mga kakahuyan noon. Tinanong niya kung kaya ba ni Inakami na matulog sa itaas ng mga kahoy. Hindi pa daw siya nakasubok na makaakyat ng kahoy noon at gustong-gusto daw niyang umakyat pero hindi siya pinahintulutan. Pero may nakitang maliit na kuweba si Yusato at doon na lang daw sila mamalagi para hindi sila mababasa ng ulan. Pinagbihis na niya si Inakami ng damit at namumula pa nga ang kanyang pisngi. Sinabihan pa niya si Yusato na wag daw siyang manilip. Sa tabi ng ilog, naghanap sila ng kanilang makakain sa ilog at ginamit ni Inakami ang kanyang electrical magic at tagumpay na may nakuha silang mga isda para kanilang hapunan. Sinindihan naman niya ang panggatong nila gamit ang kanyang magic ng ganun kadali at tuwang-tuwa naman si Yusato. Niluto na nila ang mga isda at si Yusato ay nakaharap sa mga apoy na nakahubad ang pang-itaas pero si Inakami ay nakatalikod at ayaw tingnan si Yusato. Biglang napasilip si Inakami kay Yusato at tinignan niya ang abs ni Yusato at nasabi pa niya na malaki na daw ang improvement ng kanyang katawan. Biglang may nagpakitang mga venom monkeys sa loob ng kuweba at lumapit ang isang batang monkeys kay Inakami pero sinabihan siya ni Yusato na mag-ingat dahil isa itong makamandag. Pinaglalaroan naman ni Inakami ang unggoy at takot naman si Yusato sa pinaggagawa niya dahil poisonous ito. At yun na nga, biglang kinagat si Inakami ng maliit na unggoy sa daliri at agad itong nahimatay dahil sa poison. Nalaman na din ni Kazuki ang balita na nawala sina Yusato at Inakami sa loob ng kagubatan at sabi ng hari na nakasagupa sila ng isang grupo ng mga monsters sa hindi inaasahang pagkakataon at nahiwalay sila. Tinanong naman ni Kazuki ang hari kung nagpadala na ba sila ng mga rescue team para hanapin silang dalawa sa kagubatan. Habang nag-uusap daw silang dalawa, may binuo na daw ang hari na mag-rescue sa kanilang dalawa at sisimulan nila ang rescue kinabukasan. Galit naman si Kazuki at hindi sumang-ayon na ipagpabukas pa ang pag-rescue sa kanila. Si Kazuki na lang daw ang aalis at maghahanap sa kanyang mga kaibigan ngayon. Aalis na sana si Kazuki sa kalaliman ng gabi pero pinigilan siya ni Rose. Sabi pa ni Rose na posibleng magkasama sina Inakami at Yusato sa loob ng forest, at gayunpaman, magiging maayos lamang ang kanilang kalagayan. Sabi pa ni Rose, si Yusato ang kanyang subordinate, hindi daw siya madaling mamatay, malaki ang tiwala ni Rose kay Yusato. Habang maayos daw ang kalagayan ni Yusato, si Inakami daw ay magiging maayos din. Habang nakahiga si Yusato, biglang naitanong ni Inakami kung ano daw ang nararamdaman ni Yusato na naisaman sa kabilang mundo. Gusto ba daw ni Yusato na makauwi sa kanilang dating mundo? Naitanong ni Inakami sa kanya. Nahirapan namang sagutin ni Yusato ang tanong niya. Gusto daw ni Yusato na bumalik sa mundong pinaggalingan nila pero at the same time daw. Ayaw niya, pero si Inakami ay hindi na niya gustong bumalik sa dating mundong pinanggalingan nila. Ang dahilan kung bakit ayaw nang bumalik ni Inakami sa mundong pinanggalingan nila ay gusto na niyang iabandona ang kanyang pamilya, mga kaibigan at manatili na lamang sa bagong mundo na manirahan habang buhay. Lagi daw niya itong pinapangarap na mundo, pagkakataong may kalayaan siya sa kanyang lumang sarili na nakagapos. Sa wakas daw ay nakamtan na niya ang tunay na kalayaan sa bagong mundong tinatahak niya. Sabi naman ni Yusato na hindi naman daw masama ang iniisip ni Inakami para sa kanyang kalayaan. Magkatulad daw ang kanilang nararamdaman ni Inakami. Gusto din niya baguhin ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Unang pagdating daw nila sa bagong mundo, ang unang nasa isip daw ni Yusato na hindi siya makasagabal kay Kazuki at Inakami.
Kaya nagsusumikap si Ana maging malakas at mapalakas ang kanyang healing ability para makakatulong din siya sa kanila bilang isang miyembro ng The Rescue Team. Nakapagdesisyon na silang dalawa, gusto nilang tulungan ang Linger Kingdom bilang isang hero. Gagawin daw nila ang lahat para maprotektahan ang lugar na kanilang ginawa para sa kanilang mga sarili. Dumating na ang umaga at nagsimula na silang umalis para makalabas sa kagubatan. Binabantayan nila ang isa't isa sa mga monsters. May napansin sila na gumagalaw sa isang damuhan, pero si Blurin lang pala at nagawa pala silang masundan nito sa loob ng kagubatan. Sabi pa ni Aruko, bigla palang tumakbo si Blurin habang naghahanap sila sa kagubatan. At inakala naman ni Aruko na naamoy ni Blurin ang scent ni Yusato at sinundan niya ito. Biglang naaalala ni Blurin ang kanilang dating lugar na kung saan pinatay ang kanyang mga magulang ng isang snake monster ng kalaban. Nakapagdesisyon na si Blurin na sumama kay Yusato para sa panibagong buhay niya. At dito nagtapos ang mga pagsubok ni Yusato at Suzune sa loob ng forest na mas kilala sa tinatawag na The Dark Forest of Linger.